Good morning po, church. Good morning po. I'd like to invite everyone to stand up to sing praise and worship.
Oh, I love you always. For the last time. Oh, I love you always. Ever I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord. Only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remains. Only you ever I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord. Only you will I serve. For the world will fade away. Still my soul to you remains. Only you will I adore. Lifted up, defeated the grave, raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Praise Jesus. God is with us. God is on our side. He will make a way. Far above all we know, far above all we hope. He has done great things. Lifted up, He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Sing, God is with us. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has opened hearts. He will never fail us. He will never fail us. He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our
life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. He is my light, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground, there through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In the ground His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, out from the grave He rose again. As He stands, and as He stands in victory, sin scourge has lost its grip on me. For I am His, and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand. Till He returns or calls me home, here in the power of Christ I stand. He returns or calls me home, here in the power of Christ I stand. Here in the power of Christ I'll May bless us, Lord God, and just the ones that will be hearing your message, Lord God. Maraming salamat po. We love you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Yung Sunday school daw po, sa kabilang kwarto daw. Okay, pwede ba natin tingnan yung mga nasa likod natin, katabi, kaharap, at sabihin po natin, pagpalain kayo ng ating Panginoon sa baging ito. May the Lord bless you today. Yeah.
Nainitan ba kayo? Ha? Nainit lang? Okay. Gusto nyo ba ng ice cream? Mamaya, meron. Okay? Totoo yun. Kasi may nakita akong apa. Ang hindi ko alam kung apa lang yan, kung may ice cream. Pero may nakita akong apa. At salamat sa mga kapatid natin na nagdadala. Para tayo ay hindi po nagmamadali na malis sapagkat tayo po ay nagmi-meeting at nagpe-fellowship at nag-disciple po dito sa lugar natin. Di ko po alam kung tayo ay may extend ng isang buwan dito, papaalam natin, tsaka meeting din tayo, no? Kasi hanggang April po ang usapan dito sa bahay. At yung ating pinapagawang church ba yun? Ay June po daw siya matatapos. Pero doon ay aircon. So hindi na natin kailangan ng ice cream doon, dito kailangan natin. At salamat sa ating Panginoon. Okay. Salamat po sa mga nandito ngayong umaga na kung saan ay first time nila. Pwede bang palakpakan natin? Meron ako nakita ng dalawa. Okay, kasama ni Dan. Okay, welcome. At kung kasama ni Marie, yan, okay, welcome po. Mamaya, alam ko yung pangalan nila pero nalimutan ko. Okay, so welcome. At sa mga iba naman, ang first time ngayon na dati natin kasama sapagkat ito ay bagong lugar natin so far nung simula tayo ng April, no? At dito, first time silang Bombase. Tama ba? Naligaw ba kayo? Hindi? Praise the Lord. Okay, salamat sa Panginoon. Okay. Marami tayong mga kapatid na wala ngayon, biglang nagpaalam sa akin na mga kapatid na Dennis ay nagpunta ng Pampanga, bigla silang merong lakad. So, magang ito ay tutuloy po natin yung ating tinatawag na doktrina o pananampalataya. No? Sa isang church o sa iglesia po, ay meron po tayong mga katuruan na sinasampalatayanan. Hindi lamang basta pinapaniwalaan, kung hindi ito po ay pinangahawakan natin, kasama ito sa ating pananampalataya. Ang pananampalataya po natin ay hindi lamang yung ating relasyon sa ating Panginoon, na tayo ay merong kaligtasan. Ang pananampalataya po natin ay yung mga tinuturo ng ating Panginoong Yesus at ng mga alagad tungkol po mismo sa ating relasyon sa ating Diyos. Nagsimula tayo doon sa banal na kasulatan, ang Biblia. Naalala nyo sa BK yan. Pangalawa, ang Diyos. Pangatlo, ang ating Panginoong Kristo. At pang-apat ngayon ay doktrina tungkol po sa tao or sa man. Okay. So, yan, the doctrine of man. Kasama po sa katuruan ng ating pananampalataya at pagkaunawa, hindi lamang po ang kaligtasan at kapatawaran natin, kung hindi mismo tayo bilang nilikha ng ating Diyos. Then of course, meron tayong fellowship sa Diyos, nagsimula kay Eva at kay Adan, then later on, nagkasala sila, pumasok po yung kasalanan o yung tinatawag na total depravity. Pinag-aaralan din po yan. At siyempre, sila din ay iniligtas at pagkatapos po, sa pagkalika, sila ay nilikha, tayo ay nilikha doon sa tinatawag na the image of God. Kaya malamang sa doctrine of man, baka tatlong mga topic ang pag-aaralan po natin. Tungkol po sa sinasabi ng banal na kasulatan. In fact, marami pa po. Pero ito ay napakahalaga para makita natin ang ating kalagayan sa harap ng Diyos. Ano ang relasyon natin sa Kanya nung tayo po ay hindi pa makasalanan at pagkatapos naging makasalanan at pagkatapos pinatawad sa ating mga kasalanan at pagkatapos nagkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon. Yan po ay napakahalaga. No? Kapag hindi po natin yan alam at natunghayan sa banal na kasulatan, hindi magiging malinaw ang ating pananampalataya. Kaya napakahalaga po na makita natin ang doktrina tungkol po sa tao. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, sa mga pong ito, samahan niyo po kami na tunghayan ang inyong mga salita.
habang kami po ay nakikinig at nag-aaral, samahan niyo po kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa po sa church, ewan ko kung tawag ay church fathers, sa history, si Augustine, ang sabi niya, "Thou hast formed us for thyself, and our hearts are restless till they find in thee." Nilagay ko yan sapagkat napakaganda at lalim ng kanyang sinabi na ang sabi, tayo po ay nilalang ng Diyos at tayo ay hindi o walang kapayapaan at hindi maayos hanggang hindi natin kilala at natagpuan ang ating Panginoon. Ito po yung statement of faith natin. Sige nga, isunod mo. Yan. Okay? Dalawa po yan. In fact, merong isa, pagkatapos po niyan ay merong mas mababaw dyan. Pag sinabing statement of faith, ito po yung ating sinasampalatayanan. At meron po tayong mas magaang ang pagkasulat dito sa aming pinag-usapang mga elders, pero yan din po yung tema. At later on, ilalagay po natin sapagkat hindi ko makaka-copy-paste yung aming ginawa. Pero ang statement of faith po ay nagsasabing ganito. We believe, kaya yung basahan dyan? Sa likod. O sabay-sabay nga, 1, 2, ready, go. We believe humanity was created in the image of God, designed for relationship with Him, appointed as stewards over creation, and uniquely made as male and female. This distinction in gender reflects God's design for complementarity and partnership, illustrating the fullness of His image through their unity and diversity. Through Adam seed, all humans inherited a sinful nature, a propensity towards sin. This inherent inclination manifests eventually, necessitating salvation. Human work and iniquities stem from being in God's image. Yet without redemption through Christ, all face eternal separation from God. Okay. In fact, yung kabuuan na sinasabi ay makikita natin yung mga bagay na dapat nating pag-aralan, tingnan, sapagkat ang marami dyan po ay, of course, lahat ng yan ay galing po sa banal na kasulatan. Ang sabi po, sinasampalatayanan natin na tayo ay gawa saan? In the image of God. Ngayong umaga, yan ang pag-aaralan natin. Bagamat hindi naman natin nakocover talaga yung kalaliman ng tungkol po sa image of God. But at least, malalaman natin ang kahulugan ng image of God. At ang sabi po, tayo po ay nilikha at ginawa, dinisenyo sa relasyon, for relationship with Him. So tayo po ay nilikha para sa ating Panginoon na magkaroon tayo ng relasyon. Ang tao po ay pinamahalaan, sa mga nilikha ng Diyos. At tayo ay nilikha ng uniquely made as what? Male and female. Siguro, maganda rin pag-aralan niya, lalaki at babae. At merong distinction yung gender. Reflects God's design for complementary and partnership. Kaya po tayo ay sumasampalataya na ang ating pananampalataya, ang nilikha po, dalawa lang na gender. Ano po yun? Male and female. So, pag nasa gitna ka, di ko alam kung ano yun. Siguro N yun, kasi male and female. So, N ka. So, ang nilikha po ng Diyos, isang lalaki, isang babae. At pagkatapos, complementary. Kasi po, ang mag-asawa ay isang lalaki at babae. Okay. Maganda yung timing ng galing. Dapat kahapon yan. Pero sinasabayan ko na lang. So babagalan natin yung salita. At merong partnership illustrating the fullness of His image through their unity and diversity. Ayan. Ito tapos, pumasok po yung kasalanan. Kanino po? Kay Adan. Through Adam's sins, all human inherited a sinful nature. Nagkaroon po tayo ng kasalanan. Yung ating likas na kasalanan. At tayo po ay pwedeng magkasala at nagkakasala. Kaya po, a propensity towards sin. This inherent inclination
manifest eventually necessitating salvation. Kaya, kailangan po natin ng kaligtasan. Pero tayo po ay merong dignity, merong worth, galing po yan sa Diyos sapagkat nilikha po tayo sa Kanyang image. Yet, without redemption, through Christ, ano pong sabi? All face, eternal separation from God. Kaya po, kapag ang isang tao ay hindi sumampalataya sa ating Panginoon, siya po ay eternally siya po ay mahiwalay sa ating Panginoon. So, tingnan po natin yung tatlong bagay sa creation and nature of man. Una, we are made in God's image. Pangalawa, made for a purpose. And then, of course, we are created male and female. Tanda po natin na tayo po ay nilikha sa image o sa imahen o ano man Tagalog ko dyan, ng ating Diyos. Na ito ay nagre-reflect, titingnan natin isa-isa, na tayo po ay relational, rational, merong moral aspect sapagkat ito po ay galing sa Diyos. Sa sa Genesis 1:26-27, ini-emphasize po yung tinatawag na uniquely position in Christ. Yung humanity's unique position in Christ. At pagkatapos po, tayo po ay nilikha sa purpose to glorify God and enjoy our relationship with Him. Makikita po natin yan sa Isaiah at pagkatapos ganun din sa Psalms. And then of course, tayo po ay nilikha doon bilang mga lalaki at mga babae. Kaya napakahalaga po na yung pinakaunang kapitulo ng Genesis. Siyempre, nilikha niya yung God created heaven and earth, di ba? Then later on, tayo po ay nilikha, yung mga tao, we are created in the image of God. Ang maganda dito, sa Genesis po makikita natin na mayroong Diyos at mayroong manlilikha sa atin. Kaya hindi po tayo naniniwala doon sa tinatawag na, evolution. Na ang tao ay nilikha o hindi nilikha kung hindi siya ay galing sa unggoy, di ba? Tayo po ay nilikha, created male and female. Parang gusto kong basahin yan dito. Na ang sabi, the deliberate creation of male and female to reflect God's image. Ayun, Genesis 1:27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female. At pagkatapos sa verse 18, the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. Therefore, a man shall leave his father and mother and will be joined to his wife. And they shall become one flesh. Sino po yan sa verse 18? Diba? Si Adam, pagkatapos ay si Eva. In fact, may mga nagtuturo na parang si Adam at si Eva, parang symbol lang sila ng humanity. They are not a single person. In fact, hindi po yun ang ating sinasampalatayanan. Ang ating pong sinasampalatayanan, when God created Adam, He created Adam as a person. Isa lang po siya. Siya yun. Not comprising or symbolizes human creation. At ganun din po si Eva. So we believe in the creation of Adam as a unique person and also Eve. So dalawang tao sila at nagkaanak sila. Maging yung creation natin, how many days? 6 days. 7, nagpahinga siya. Okay? Yung 6 days na yon, we believe in that 24 hours. Kaya dami po na natin dapat pag-usapan. Meron po kayo mababasa at mapapakinggan na yung creation, yung tinatawag na first day, second day, hanggang 6th day, parang sinasabi lang yung kwento kung paano nilikha ang Diyos. Hindi sila naniniwala na ito ay talagang isang araw.
Tayo po, ang alam ko, kahit nung una pa, at sa pakikinig ko at pag-aaral, ay ito po ay 24 oras, isang maghapon. Kaya nga, merong araw, merong pagsikat, may pagdating ng ikalawang araw. Kaya yung pong 6 na araw hanggang 7 araw, sa atin po, pananampalataya natin, it is 1 day. So, 6 days. Dami na po. Yung pong napapanood nyo na ang Earth daw ay million and billion of years. Ilan po bang taon talaga ang Earth na tinira ng tao? Di ba? Ang atin po is 6,000, papunta na tayo sa 7,000 only. Merong mga Christian na sila ay naniniwala doon sa tinatawag na old earth. Ibig sabihin, bago ang tao, ang earth muna ay matagal. Mga million of years, meron pa nga billion of years. Sabi ko, hindi ko na kayang arukin yun. Million nga, hindi ko na maarok, billion of years pa. Pero we believe dun sa tinatawag na young earth na 6,000 years na. 2,000, 2,000, 2,000, and then yung 7 years, parating na ang ating Panginoon. Meron pong upuan pa rin, Sarah, kung gusto ko ninyong pumunta dito sa akin. Yung pagpagkalika sa atin, mga lalaki at babae, ngayon, imagine, hindi lamang po sa Pilipinas, lalo na sa ibang bansa, at Amerika, na alanganin na sila. Marami ng gender, marami ng mga dagdag. Pero ang ating pong sinasampalatayanan at tinuturo at tinatanggap, tayo po ay mga lalaki at mga babae. Pakitas nga po ng mga lalaki. Mga babae. Mga alanganin. In fact, tanggap po natin na mayroong mga alanganin. May kamag-anak tayo niyan, may kapamilya tayo niyan, tinatawag natin mga, of course, quote-unquote, mga homosexual or LGBT. In fact, pag titingnan natin, ang kasalanan po ay pumapasok when you practice sin. So kung parang halimbawa, parang may pagka-binabae yung ating anak, o kaya may pagkalalaki ng ating anak, at nahihirapan tayo. May mga ganun. May kamag-anak kaming ganun. Pero actually, hindi ko basta masabing siya ay isang bakla o isang homosexual. Because I've learned sa kanila, hindi naman sila nagpa-practice. Kahit lalaki tayo, at gumagawa tayo ng kasalanan, anong tawag doon? Adultery. Sabihin, because you practice sin. Sa isip natin at sa gawa natin, ganun din sila. Tayo rin po, kahit lalaki at babae, nagkakasala tayo kapag tayo ay merong maruming isip sa kapwa lalaki at sa kapwa babae. Tama po? Yan ang sabi naman na nakasulatan. Lalo na kapag ginagawa natin physically. So whether kung ano man ang ano natin, lahat po tayo nagkakasala sa ating pong practice ng kasalanan. Lying, murder, adultery, etc. Because that is Satan tawag natin sinful thoughts. No? Ngayon, of course, we believe only with the male and female. Kaya hindi po tayo nagkakasala at hindi po tayo nagsasabi ng parehong lalaki at parehong babae. In fact, nakakatakot kahit po sa Amerika, may mga paso na ganyan na nagtuturo and they were persecuted. Kasi malakas at malaki po ang influensya ng tinatawag na LGBT. Nahirapan po sila. Pero tayo, we created male and female. Plus, hindi po tayo naniniwala dun sa evolution na nanggaling kay Darwin. Na kung saan may tinatawag yung pagkalika, Big Bang. Ibig sabihin po nun, biglang sa tagal ng panahon, may biglang sumabog, tapos lumabas na po yung mga Earth, yung mga planets, gano'n. Then later on, nag-evolve tayo, mga halaman, etc., etc. So, tayo later on, nagkatao, galing po tayo saan? Tanggoy. Nung third year kami, biology, talagang akala namin magkapatid. Yung kapatid ko si Junior, kasi assignment yan binabasa namin. Biology, chemistry, yung aming lesson. Totoo nga na, pagkitina namin, yung 8, biglang tumayo hanggang naging tao. Nang tinitingnan namin dalawa, tinitingnan ko yung kapatid ko. Medyo pareho ng panga.
At saka, ng itsura, tingin ako sa sarili ko, ba, medyo hawig, parang maniniwala ka, ang ganda ng pagkakagawa. At yun ang problema natin. Kapag tayo ay nanonood ng mga pelikula, lalo na may kinalaman po sa ating pananampalataya, mag-ingat tayo. Merong isa pong istorya na kung saan at pelikula na pinanonood, hindi ko maintindihan. Yung, Leonardo da Vinci Code. Yung pala, hindi ko maintindihan. Parang lumalabas dun, parang may asawa ba ang Panginoon o may lahi pa siya na trace yung lahi niya. But anyway, pag titignan po natin, ay madali pong maniwala ang isang tao kapag siya ay hindi naniniwala sa banal na kasulatan o sa turo ng banal na kasulatan. Kaya tayo po, tinuturo natin, nilikha tayo ng Diyos sa kanyang imahe, in God's image. Ako bilang lalaki at kayo bilang babae. At hindi tayo galing sa Big Bang at saka sa unggoy. Hindi ito nag-evolve. Okay? Tingnan yung katabi nyo kung nag-evolve. Kasi may mga ape at unggoy pa ngayon. Tayo, kasi pag tinanggap mo yun, ibig sabihin, walang lumikha sa'yo. So, ang ating pagkatao ay pagkaunggoy na. Kaya tayo po ay napakahalaga na tayo nilikha ng Diyos. Ma-appreciate natin sapagkat talagang nung nilikha ng Diyos ang tao, sabi niya, di ba, ay napakabuti nung nilikha niya ang tao. Kung ngayon mga ape at unggoy, nag-meeting sila. Kasi narinig nila na tayo daw ay galing sa kanila. Nagka-problema sila ngayon. Nag-meeting yung mga unggoy. Alam mo, ang conclusion nila, sabi nila, hindi tayo papayag na sila galing sa atin sapagkat walang mga unggoy na mamamatay unggoy. Ngayon, pag titingnan mo, kung sila hindi payag, tayo pumapayag. Di ba? Tayo po ay nilikha ng Diyos sa kanyang imahe. Kapag tayo galing doon, bumababa ang tingin natin sa ating sarili at bumababa ang tingin natin sa tao. Tandaan po natin, may kautusan ang ating Panginoon sa 10 utos. Anong sabi? Thou shall not what? Murder. Napakahalaga ng pagkalikha ng Diyos sa atin na kung saan ang kamatayan ng pagpatay sa isang tao, ang banal na kasulatan itinuturo niya, yung tinatawag na capital punishment. Ang buhay ay dapat bayaran ng buhay. Bakit? Sapagkat yan ay nilikha ng Diyos. Sunod nga natin, yung pangalawa, made in God's image. Yan. Ano pong sabi niya? Emphasizes humanity's unique position in Christ. Yan. Anong sabi po dyan? Then God said, let us make man in our image, sa 26 and 27, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping that creeps on the earth. So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male, ano po sabi? And female. In fact, wala pa man ang kasalanan dito. Tama po? Pag alam natin ang banal na kasulatan, kailan at anong chapter nagkasala si Eva at si Adan? Chapter 3. So dito ay creation tungkol sa atin. Pero makikita natin ay sila ay meron ng mga inutusan na ng ating Panginoon. Meron na silang responsibilidad. Kasi ang sabi doon, let them have dominion, di ba? Over what? The fish of the sea and of the birds, out of the heavens and livestock. Kaya sila po ay nandiyan na at sila po ay meron ng responsibilidad. Ano po ibig sabihin niya? Being made in the likeness of God, anong sabi? Ay napakalalim po yan. Rated yan po dun sa tinatawag na biblical theology, which describes God creating human beings in His own image. Despite God's non-material nature,
this phrase carries rich implication about human nature, dignity, and purpose. Kaya, pag-aaralan po natin, yung tinatawag pong the image of God. Ano po yung ibig sabihin ng image? Ibig ba sabihin yan, kamukha natin ng Diyos? Yung kawangis. Ano yan? Yung physical po natin, may physical ba ang Diyos? Wala. Kasi God is spirit. So, hindi pwedeng physical. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, uy, kamukha mo ang Diyos. Hindi. Kung hindi, kamukha tayo at kawangis tayo ng Diyos sapagkat nilika tayo, may mga nature or attributes or character ang Diyos na ibinigay sa atin nung tayo ay nilikha. So somehow, we reflect God. Hindi physically, kung hindi sa mga aspeto ng ating pagkatao as a person. So isa-isahin po natin yan, God's image. So when we say God's image, or likeness, or wangis, hindi po yan yung physical. Kasi wala namang physical ng Diyos. Kaya tayo po, hindi talaga kailangan gumawa ng sasambahin physical at material. Hindi natin nakita ang Diyos eh. No? So we dare not to make an image of God, no? Doon sa ating tinasamba. So ano po yan? Una, yung pong tinatawag, dapat pala, inano po isa-isa. May apat kagad yan. Una, rationality and intelligence. So, tayo po, sa pagkalika sa atin, meron po tayong tinatawag na rationality or rational, at Tagalog po natin, and intelligence. Human possesses the ability to think, reason, and acquire knowledge, reflecting God's intelligence and wisdom. Sorry, nilagay ko kagad dyan, ha? Dapat pala pa isa-isa, no? Huwag mo munang titingnan ito, ha? Ito mo ng taas. Pag sinabing rationality, marunong tayong mag-isip, marunong tayong, anong tawag ito, kumilatis, no? Or, anong tawag dito? Mag-isip, yan, mag-reason, no? We have ability to think, reason, at makapag-acquire ng knowledge. So, we reflect God's intelligence and wisdom. In fact, pag nakikita natin yan, isa po yan sa unique na meron tayo. Ang mga hayop natin, meron ganyan eh, no? Sila din ay merong isip, meron din sila ano. Pero tayo po, nakakapag-isip tayo, nakakapag-reason out tayo, nakapag-iisip tayo, no? At pagkatapos, natututo tayo. Kaya pala, merong pag-aaral, natututunan natin. Habang nagkakaroon tayo ng edad, nagmamature tayo sa ating pag-iisip. Ibig sabihin, hindi lamang tayo tumatanda, kundi yung ating isip nagmamature, nagkakaroon tayo ng kaunawaan, malalim na kaunawaan, at natuto tayo sa maraming mga bagay. Maraming bagay nung bata tayo, hindi natin alam. Ngayon po, mas naunawaan na natin. So, meron po tayong tinatawag na ability to think. Nag-iisip tayo. Masama bang sabihin, pag sinasabi natin, wala ka namang kaisip-isip? Masakit ba yun, mga kapatid? Actually, masakit yun. Kasi lahat tayo binigyan yan. Meron bang taong BO-BO? Wala. Kasi lahat po ay meron ito. Unless may kapansanan, pero ang isang tao sa kanyang pagkalika ay rational siya at meron siyang talino. May angking talino. Sino magaling sa math? Wala. Pilipino. Kasi ganito, ako hangang-hanga dyan. Hindi ko maintindihan. Pero pagdating sa art, kahit pa paano, meron ako niyan. At hindi yan naman iba. May kanya-kanya tayo. Meron tayong tinatawag na intelligence. Ano? May kanya-kanya tayong karunungan. Yung iba, isang tingin lang, halimbawa, yung keyboard, yung piano, yung gitara, isang tingin lang nila, nakakatugtog sila. Konti-konti, mami, ang husay na. Mga hindi nag-aral. Ayan, ang kapatid na kasi, merong anak yan. No? Later na lang, alam ko, nag-aral, pero bago pa lang siya mag-aral, mahusay na. Of course, si Kante, at saka ibang mga youth natin dito, tinitingnan lang. Ito, hindi naman marunong. Kinabukasan, marunong na. No? Natututo tayo. Imagine, kasi nakakabasa tayo, naunawaan natin. So, yun po ay napakagandang gift ng Lord.
Is it a gift? Yes. Kung hindi ka man sa music, meron ka. Meron tayong kaloob. Tapos later, binigyan mo tayo ng spiritual gifts. Yung iba dyan ay napakahusay maging electrician. Sino po electrician dito? Si Romy. All around yan. Nagulat ako. Electrician pala. Kaya yung gumawa ng linya. Ako kaya kong gumawa ng linya pero puputok. Kasi practical tayo. In fact, may ginawa po ako. Sabi niya, ayusin mo yan, missionary ko. Pumutok. Alam mo kung bakit? 110. Galing US pala. Sinaksak ko sa 220. Sabi niya, di ba? Sabi ko, malay ko dyan. Kasi hindi natin alam. Pero natututo tayo. Nag-iisip tayo. Moral awareness. Ano yun? Di ba? Yan yung capacity po natin na meron tayong kaunawaan dun sa tinatawag nating mali at tama. Kasi po, ang Diyos banal sa kanyang likas. So tayo, nung nilikha, Kristiyano tayo at hindi ang tanong. Alam ba niya ang mali at tama? Actually, alam. Tayo, mas may pananagutan na kasi nakilala natin ang ating Panginoon. Pero bago pa tayo kumilala sa ating Panginoon, alam na po natin yung mali at tama. Alam natin kapag tayo ay nagsisinungaling, alam natin kapag tayo ay nangungupit. Sino ba nangungupit dito ng bata pa? Kasi yung kaibigan ko, kumukupit. Yung sa wali, ngayon, gising pa rin tatay niya. Sabi niya, anak, bilang ko yan. Binalik. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin, alam natin na ito ay mali at tama. May tanong ako, bakit may pagkakataon, alam mo ng mali, ginagawa mo pa? May ganyan ba kayo? Ang tutuwid yata ng mga kapatid ko. Sino dito? Minsan, alam ng mali, ginagawa pa. 3 lang kami, 4 lang kami. Alam mo kaya kung tinanong ganito, pag-aaralan natin yan next Sunday, yung tinatawag na total depravity. Pero ang point dito, meron tayong tinatawag na moral awareness. Kaya ang isang tao ay merong pananagutan kapag ginawa niya ang mali o kasalanan. Hindi pwedeng hindi ka managot. Kasi nilikha po tayo galing sa Diyos, meron tayong tinatawag na konsensya or moral awareness. Alam natin. Si Eva at si Adan, alam ba nila nung sila ay kumuha? Kasi inutusan sila. Pwede nyo kainin, pero itong alaman at bunga na kung nakakalam na mabuti at masama, huwag nyo kakainin. Pag kinain nyo, mamamatay ka. Diba? Alam mo, kalayaan nila doon, may kalayaan sila na gawin. Hindi sila robot eh. Kaya napag-aralan po natin, nilikha tayo ng Panginoon na hindi robot eh. Meron tayong tinatawag na kalayaan at laya tayo. At bukod doon, alam ni Eva at ni Adan na sa sandaling kunin nila yun, sila ay nag-disobey sa ating Panginoon. Kaya nung sila po ay nagkasala, nagtago na sila, natakot na sila. And then fear came, di ba? And then death also arrived. Nagkaroon ng kamatayan at nagkaroon sila ng takot. Bunga po yan ng kasalanan. Kaya pag-aaralan po natin. Nevertheless, alam po natin, yung tinatawag natin matuwid at hindi matuwid. Sa pulis nga may tinatawag, at saka sa school may tinatawag na moral values. Meron nga tayong good manners and right conduct. Tinuturo pa ba yung GMRC? Ano na pinalit? Yan, tama, di ba? May mga iba na, no? Pero nung bata kami, GMRC, good manners and right conduct. Ibig sabihin, tinuturuan kung paano ang isang estudyante ay maging masunurin at maging matuwid. Kasi meron tayong moral right. Creativity, wow! Hindi pa man natin binabasa, alam na po natin. God created the universe, human exhibits creativity, able to bring forth new ideas and creations. Marahil, alam po natin yan, meron tayo sa eskwela niyan, art. Bakit ba merong art? Kasi tinuturuan po yung bata na maging creative. Kahit po yung speaking, maging creative. Sa pag-iisip natin, sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, sa paggawa ng bahay, meron tayong design. Kasi creative po tayo, di ba? Meron tayong tinatawag na creativity. Meron bang mahusay dito mag-drawing? Yan, ikaw? No, kaya architecture ka, no? Oh, tama. Ako din, architecture. Hindi lang tapos.
at nagdi-design. Yung iba ay sa dressmaking. Diba? Yung iba ay, in fact, nakakapaggawa sila yung new ideas. Alam mo, naisip ko, yung paggawa ng kanta, creativity yun. Nakagawa na ba kayo ng kanta? Ako, sinubukan ko. Ang hirap. Samantalang, ang dami-dami namang kanta, hindi ako makagawa. Pag inimpisahan ko na, may kapareho ng tunog. Dati, meron ako na-invento, tinuturo ko sa kapatid ko. Sabi niya, hindi mo iba-iba. Ano yan? Kanta yan ng Coke. Yung It's the Real Thing. Katono niya. Yung pala, yun. Sabihin, ang hirap. O, tanong ko, nakagawa na po ba kayo ng kanta? O, si Ramir, ano? Ilang kanta na nagawa mo? Marami na po, mga praise song. Ang galing, nahanga ako eh. Kaya ako tinanong, yung Subas, may kanta dyan eh. Gawa niya yun, di ba? O, yung, ano ba tugtog mo? Sarap ng buhay. Yung sarap ng buhay, ano? Yung, ang tawag dito, rewind? Ay, unwind pala. No? So, relax, unwind. Gawa niya po yun, tapos ginawa ng kanta. Creativity. Pag wala ka nun, mahirap. O kaya, tula. Nakagawa na kayo ng tula? Ano ba na-invento nyo? Ha? Ulam? Ulam? Ano sabi nyo? Ulam. Inventory naman yan eh. No? Pero sabihin, nakakahanga po na meron talagang creativity and new ideas. Alam nyo, kung wala yan, wala tayong aircon, wala tayong ventilador, malamang puro ganyan. Ayan. Di ba? Wala tayong upuan. Pati damit natin, baka iba. Wala kayong sasakyan, wala kayong motor, wala kayong bisikleta. Pag-aralan po ninyo, di ba? Bago nagawa yung aeroplano, marami mo munang namatay. Kung ano-anong ginagawa. Di ba? Yung mga bisikleta, mga gano'n. Pero dahil lang sa creativity, pati lutuan natin, pati rep natin, kumbaga, na-invento, guminhawa tayo. Tanong, saan galing yun? Sa atin? Hindi. Nilikha tayo ng Diyos na mayroong creativity. Kaya pag titinan po natin, ma-appreciate natin kung gaano ang Panginoon. Hoy, mga babae, nung lumabas kayo, sigurado ko, umarap kayo sa salamin. Huwag kayo magsinungaling. Pangalawa, nag-makeup kayo. Di ba? Bakit? Kasi creativity, no? Hindi ka maganda, paglabas mo, maganda ka. Di ba? Pero actually, sino nag-invite niyan? Di ba? That's also creativity. Alam niyo po, ang mahal niyan, meron ba kayong negosyo na ang kanyang negosyo lang eh, mag-ayos ng kilay? Meron ba nun? Ang mahal sa nagulat ako. Kilay, ayusin. Gusto ko inaanap ko yung nagpapatubo ng kilay. Wala ako nun eh. Pero sabihin, kilay lang ha? Ang mahal. Tama po ba? Sabi ko, bakit? Tama nga naman. Pag pumasok ka, paglabas mo, ganda mo eh. Pero yun, creativity din sa atin. Kaya ang mahal yan. Ang mahal pala niyan, mga kapatid. At kung meron tayo yan, at hindi tayo, may mga pagkakataon minsan, parang tamad lang tayo, no? Hindi lang natin binibigay talagang effort. Pero actually, meron tayo. Relationality. Ibig sabihin, tayo po, katulad ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, meron silang relasyon. Tayo po, nung nilikha, marunong po tayo makipagkapwa-tao. Tama po. Meron tayong kaibigan. Gusto natin, kasama po natin ang mga tao. Alam niyo, kanina nung nakaupo ako, yan yung isang bagay na gusto ko. Napakalungkot, kaya pala si Adan binigyan ng asawa. Hindi ko sinasabing pinag-uusapan po natin marriage. In fact, ang pinaka-malaki po at magandang blessing po natin, alam niyo ano? Tao. Nung matapos likain ng Diyos si Adan, ano binigay sa kanya? Asawa, tao. Then later on, nagkaanak sila. Napakasarap po na meron tayong kasama. Magkakasama tayo. Kaya tayo, nung niligtas ang ating Panginoon, gusto niya magkakasama tayo. Kasi tayo po ay merong nakipag-relate po tayo sa isa't isa. Mga tanong nga, meron po ba kayong kaibigan
Yes. Yung walang kaibigan, malungkot yan. Di ba? Kapag ang anak mo ay hindi nakikipag-social kahit papaano at hindi nakakapagkaibigan, may problema dun, di ba ma'am? Di ba? Meron nga, hindi pa tinuturuan ng lesson eh. Pero yung tinatawag na social life nila, ma-develop para yung kanilang pakikipag-usap, pakikipagkaibigan, di ba? Imagine kung isang bata, ikulong mo sa bahay, pagdating ng 30 years old, palabasin mo siya, anong mangyayari dyan? Kasi tayo po ay relational. Gusto natin, meron tayong relationship. Kino yung mga bata, pagka po dalhin nyo sa laruan, sa mga park, ikaw, walang kausap siya, may kalaro eh. Kasi nilikha tayo, na meron tayong tinatawag na relasyon sa ating mga kapatid. Yan po ay normal sapagkat ang Diyos natin, minahal tayo at may relasyon siya sa atin. Yung kasunod namin, kapatid. Yan. Yung susunod ay spirituality. Meron po tayong intrinsic longing for spiritual connection and capacity to worship. It reflects our design purpose to be in communion with God. Meron po niyan. Hinahanap natin ang manlilikha natin. Kasi, nilikha tayo ng Diyos. Alam po ba ninyo, kahit sa mga tribes, naghahanap sila ng mga mas mataas sa kanila. Alam nila. Kaya lang mali, kasi ang sinasamba nila, may araw, mayroong buwan, at may mga hayop, may mga etc. Pero iniisip nila, ay meron silang intrinsic na paghahanap doon sa spiritual na mga bagay. Kaya meron silang mga tinatawag na mga Diyos-Diyosan at sumasamba sila sa iba't ibang mga espiritu. Bakit? Kasi hindi nila alam ang katuruan ng banal na kasulatan. Tayo po meron yan. Hinahanap natin ang Diyos. Lalo na ngayon. No? Hindi lamang po tayo nagre-repair para sumamba at sumamba. Hindi po. Sapagkat meron po tayong tinatawag na spirituality, real spiritual being. Dominion and stewardship. Ano pong sabi dyan? The mandate to have dominion over the earth reflects God's sovereign rule, calling humans to stewards and responsible governance of creation. Tayo din po ay mayroong responsibilidad na kung saan ay manguna. Doon po pamahalaan yung mga bagay na pinamahala sa atin. In fact, mayroon po ako narinig, we don't rule, doon po sa mga tao, tayo po ay servant, public servant. Ang pinapa-rule po, pag binasa natin, yung mga nilikha ng Diyos tulad ng mga hayop at mga halaman. Ang tao po, tayo po ay servant sa ating mga kaibigan sa kapwa-tao natin. So tayo po, halimbawa ako, hindi ko po kayo, kumbaga, hindi ako mataas sa inyo. No? Ako po ay isang servant ng ating Panginoon. Tayo ay servant at kaibigan at kapatid ng bawat isa. So I'm not really actually above over you. I'm not meant to rule you. But yung stewardship po ay may kinalaman doon sa mga properties, sa mga trabaho natin, etc. Pero tayo po, bilang magkakapatid, tayo po ay nagpapalakasan. Sa church po, sa atin, pinapangunahan natin para maging orderly tayo at maging maayos. Pero hindi nangangahulugan, ako po ay mas mataas kay ganito at kay ganyan at mas mataas kayo sa inyong katabi. Hindi po. Tayo po ay isa sa harap ng ating Panginoon. Maging lalaki at maging babae. Ano po? So, ano ba po? Love and compassion. Meron po tayong ability to love and show compassion. No? Bakit? Sapagkat ang Diyos natin po ay merong pag-ibig at merong kahabagan. Alam natin yung verse. Ano yung John 3:16? For God so loved the world. So, mahal tayo. So tayo din, meron po tayong love and compassion. Nahabag tayo. No? At meron tayong pag-ibig sa isa't isa. Kaya minsan, pag nakakita po tayong taong inaapi, nagagalit tayo. Diba? Manood kayo ng drama. At awang-awa tayo dun sa inaapi. Galit na galit naman tayo dun sa mga nang-aapi. Yung kontrabida. Tama ba ako? Ba't nag-react ka? Kasi, meron kang love and compassion. Pag meron kang nasa daan at nakita mo at nakahando sa naghihingi, minsan nagbibigay ka. Bakit po? Kasi
Naaabag ka eh. May compassion ka. No? Kahit sa ibang bansa, kapag nakita natin lumindol, at nakita natin nangyari sa kanila, naaabag tayo. Kasi tayo po ay created in the image of God. We have that compassion and we have that love. Meron tayo, kahit hindi mananampalataya, kasi nilikha po sila ng Diyos. Then, of course, freedom of will. Meron po tayong kakayahang pumili. Meron tayong kalayaan pumili. Okay ba kayo mga kapatid? Meron ba kayong kalayaan? Kaya lahat po tayo nandito, hindi po dahil tayo ay inutusan, kundi tayo po ay may kalayaan na piliin natin ang araw na to at sumunod sa ating Panginoon. So, we have that freedom and will. Meron pa. Dami pala. Immortality in essence. Through physical bodies die, though physical bodies die, the soul eternal nature of God's eternity made for everlasting communion with Him. So, ang tao po, totoo, mamamatay tayo physically. Pero spiritually, hindi na po. Pag namatay tayo, ang ating kaluluwa, spirito, nasaan? Nasa Diyos. Hindi ka naman pala talaga totally nawala. Ang namatay po sa atin, ay alin? Ang physical na katawan. Pero ang spirito mo, buhay. Actually, hindi na po tayo mawawala. Pagkatapos ng presensya ng Diyos, maghahari tayo kasama ng ating Panginoon. Eh, yung mga hindi sumampalataya, pag namatay sila, saan sila? Sa impyerno. Ibig sabihin, ang namatay ay pisikal, pero ang kaluluwa, espiritu ay nasa impyerno. Kaya, yung tinatawag na immortality, hindi na po tayo mawawala. Kaya yung mga mahal natin sa buhay, makikita ba natin sila o hindi? Ako makikita natin kapag sila yung mga anak ng Diyos, pareho sa atin. Ang namatay po at nawala sa atin, nawala sa kanila, ay yung kanilang physical na katawan. Pero andyan sila. Hindi natin katabi mga kapatid ha? At hindi lipad-lipad. At dinadalaw kayo. Hindi yun. Sila po, kung sila yung mga anak ng Diyos, nasa presensya sila ng ating Panginoon. Pag ikaw kinuha ng Panginoon at anak ka ng Diyos, makakasama mo sila. Amen? Okay. So, yung kung kamatayan ay iglap po yan, mabilis yan. Pagkatapos yan, doon ka na. Kasi tuluyan naman ang nakasulatan. Nasa presensya na tayo ng Panginoon. Wala na. Yung iba, parang nagpunta daw sa ibang lugar, at pagkatapos papanalangin natin hanggang umakyat siya. Wala akong doon. There is a separation. At sinabi, may walay tayo sa katawan, pero sasama tayo sa ating Panginoon. Pagbalik ng Panginoon, sila biglang magkakaroon. Kasama natin, tayo pa magkakaroon ng bagong katawan. Bibigyan tayo ng katawang kakailan. Pero ang espiritu natin, andun. Kaya pag nawala tayo, yung mga na-miss ko sa buhay, makakasama po natin. Parang masarap nyo. Gusto nyo ba? Ngayon na. Ibig sabihin, ang Panginoon pangako niya sa atin. Pag naisip ko po yan, yan ang pinakadakilang pag-asa natin. Yung immortality. Eh, yung appreciation, aesthetic appreciation. Pag sinabing aesthetic, parang may kinalaman po yan sa artistic. No? Appreciation. Yung capacity to appreciate beauty. Na-appreciate nyo ba yung maganda, mga kapatid? Diba? O yung mga nag-asawa, pakitaas ang kamay. Bakit yung pinakasalan niya? Ginanon niya kagad si ate, no? Si kuya, no? Actually, ganito. Kahit maganda marami, parang kuryado. Pero meron kang isang napupusuan di ba? So, ibig sabihin, kasi nakakapili tayo na appreciate natin. Maganda na, nag-aano pa tayo ng mas gusto natin, etc. Pagka bumibili tayo, pumupunta tayo sa isang lugar, na-appreciate natin ang nature, di ba? Ang tao, ang kultura ng tao, ang bansa, ang bundok. Meron tayo tinatawag na artistry doon sa pag-appreciate sa maraming mga bagay.
ina-appreciate natin. Meron bang taong hindi marunong mag-appreciate? Ha? Yung bang asawa mo isang, ano ba yun, 4 na oras na nagpapaganda, naligo pa. Paglabas parang wala kang nakita. May mga ganun na, wag na matagal. Pero pag ina-appreciate natin, nagpapasalamat tayo. Ay ang ganda ng ayos ng bahay. Tama ba? Ang linis, na-appreciate mo eh. Ang bango mo ngayon, di ba? Ang ganda mo ngayon. Ang ganda ng lugar na to. Uy, pumunta ka dun, ang lamig, ang ganda. Pag pinunta mo, ang ganda ng nature. Meron tayo nun. Ito maganda. Ang Panginoon, ang daming ginagawang magaganda sa buhay natin. At dapat appreciate natin. Minsan, ang nakikita natin, yung hindi maganda, no? Kaysa dun sa magandang binibigay ng Diyos sa buhay. Ano mo magandang challenge sa atin? Kasi nag-appreciate tayo. Yung pagkalika sa atin, we are created in the image of God. Bakit hindi natin simulan sa buhay natin? Natingnan natin at i-appreciate natin yung maraming bagay na magaganda kaysa sa hindi maganda. Of course, may mga bagay na hindi maganda, dapat natin ituloy at dapat natin sabihin. Tama po yun, kasi responsibilidad natin yun. Kung mayroong pagsisinungaling, kung mayroong kasalanan, at pagkukulang, dapat natin sabihin. Sapagkat tayo po magkakasala kapag hindi natin tinuloy. Pero pinag-uusapan po natin ay mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin at sa ating kapaligiran, dapat natin ma-appreciate. Alam niyo, maganda yan. Pinag-aaralan talaga yan. Para yung kung ating buka ng bibig natin ay maganda. Pag-gising natin sa umaga, pag nakapag-usap tayo, maganda ang lumalabas sa bibig natin. Amen po? Kahit po ang pakiramdam natin ay hindi maganda at hindi maganda yung nakikita natin, we can still appreciate. Di ba? We can still be thankful, no, sa ating mga buhay. Yung mga nakalipas natin, kalimutan natin at tingnan natin yung hinaharap. Diba? Halimbawa, bibigyan ka ng bago. Anong dapat sa luma? Maulitin natin. Anong gusto nyo? Bago o luma? Anong mana-appreciate nyo? Bago o luma? Bigyan nyo ng bagong cellphone ng anak nyo. Anong palagay nyo? Ayoko niyan, gusto ko itong luma, sanay ako. Ang ibig sabihin nun, hindi niya alam. Pero lahat, actually, gusto natin ng bago. Di ba? Yung asawa natin, pag sinabi nung, halika, pumili ka dito. Bibili kita ng bagong sapatos. Sigurado. Kahit hindi na magtanghalian yan, pwede yan. Bakit? Kasi bago yan. Bagong ayos, pag-uwi mo, appreciate. Nakauwi na ba kayo na kung saan bagong publikama yung pag-gising mo? Naananin niyo yun? Ako na-appreciate yun. Bagong punda. May time nagagalit ako kasi gusto ko yung gawin ng dati kong punda. May time naman, na minsan, nasan yung kama ko? Ilabas na. Iba na yun, ha? Pero sabihin, ina-appreciate niya, ang sarap matulog, di ba? Pag-ayos. At na-appreciate natin, nilalataran tayo ng pagkain. Hoy, mga anak, sino mga anak dito? Napakaraming ginagawa ng kanyang ng inyong mga magulang. No? Nung tayo, hindi pa magulang, okay lang sa atin eh. No? Nung magulang na sila at tayo, nakikita ko po, ay, yung mga magulang natin, ang laki ng kanila ginawa sa buhay ko. Kahit mga in-laws ko, mga in-laws, nakaka-appreciate. Ngayon, huwag yung mamadaliin kasi bata pa sila. Alam nga naman 3 taon, hindi mo ina-appreciate. Ang ginagawa ko sa iyo, hindi po nila alam yun. Pagtandaan nila, hindi mo na kailangan sabihin. Later on, sila naman maunawaan nila. Pero, ang maganda, makikita nila na tayo po ay mapagpasalamat. At ang mga anak natin ay magiging mapagpasalamat. Ang NCCC ba? Are you positive? Thankful? Appreciative? Creative? Amen. Ibig sabihin, sapagkat tayo po ay nilikha ng ating Panginoon. Pa ba yan? Ayun, meron pa pala. Justice and law. Kaya nga sabi natin kasi ang Panginoon, matuwid siya.
No, kailangan ng justice. Pag merong kasalanan po, tayo po ay nagkakaroon. Emotionality, yung ability na meron po tayong pakiramdam po tayo. No? Nature din ng ating Panginoon. Tayo po ay masaya at minsan malungkot. Nararanasan ba ng Panginoon yan? Yes, makikita natin, di ba? He was grieved. Nalungkot siya. May kalungkutan ng Diyos. So tayo ay nalulungkot at nagiging masaya. Ganun din po naman, nakita natin sa banal na kasulatan na meron po tayong emotion. Meron po tayong pakiramdam. Meron ba ditong walang emotion? Ewan ko, nung nagtanong kami, meron kaming tawag, may isang lalaki, parang taong matutawag. Bakit yung tinawag ito? Parang wala kayo emotion. Bakit? Maglakad siya, diretso talaga ganun. Pag may nakita siya, tumatawa na lahat, siya naman nakagano lang. Meron ganun no? At yun ba, nagkakahulog-hulog niya sa bangko, katatawag niya, siya nakagano lang. Meron mga ganun, natural sila. Pero hindi nakahulugan, wala siyang emotion. Meron po yan. Iba't iba nga lang tayong nagsasabi ng ating mga pakiramdam ng emotion. Meron pa. Ayan. Siguro dito tayo magtapos. Okay? Purpose of humanity. Ano po ba ang layunin natin? Kung bakit tayo nilikha ng Diyos? Binanggit dyan ng kapatid na Asel. No? To glorify God and enjoy a relationship with Him. Ayun. Everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him. Yes, I have made him. Nilikha tayo ng Diyos hindi para sa ating sarili, nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Para sa Kanyang kaluwalhatian. In fact, ang kaligayahan natin, ang kapayapaan natin, ang lahat sa atin, ang lahat na gusto nating mabuti at maganda, makikita po natin yan sa ating Diyos. At wala ng iba. Lahat ng iyong blessing, lahat ng kabanalan at katwiran, kaligayahan, kagandahan, lahat ng bagay na gusto mo na masarap at maginhawa at mabuti ay matatagpuan natin walang iba kung hindi sa Diyos na lumikha sa atin. Ang malayo dyan ay laban sa kaloob ng Diyos, kalooban ng Diyos, ang kabaliktaran niya ang mararanasan natin. Ang kalungkutan, ang kapigatian, ang maraming problema kapag ang isang tao ay malayo sa Diyos. Tayo po, mga kapatid, ay lumikha sa kanyang kalooban. Whether tayo po ay nandirito o maging sa ating tao. Saan man tayo. Kaya po pag ang isang tao at ang anak ng Diyos ay kinuha siya, bumabalik tayo saan? Sa presensya ng Diyos. Bakit po? Kasi nilikha ka ng Diyos. Siya yun po yung ating sinasamba. Siya po yung ating kinikilalang lumikha sa atin. Kaya talagang mali po ang tinatawag na Diyos-Diyosan. Kasi hindi po siya Diyos. Hindi siya manlilikha. Hindi ka pwede sa kanyang presensya. Kailangan po tayo nandun sa buhay ng Diyos. Kasi pag namatay tayo, hindi tayo pupunta doon sa sinasamba natin. Hindi ang mga tribo pag namatay pupunta sa araw. Yung isa pupunta sa buwan. Yung iba pupunta sa anito. Yung iba pupunta sa kanilang mga Diyos at mga hayop. Nagkakamali sila. Ang isang tao, kapag namatay at may pagkakilala sa Diyos, pupunta sa presensya ng Diyos. Sapagkat babalik siya sa kanyang manlilikha. Kalwalhatian ng Diyos. At kung ayaw sa kanya, siya na po ay paparusahan doon sa tinatawag na kaparusahan. At salamat sa ating Panginoon, nakakilala tayo sapagkat bumalik po tayo sa tinatawag na dakilang layunin. Anong purpose natin? To glorify God and have the Lord, our God, and to enjoy Him forever. Yun ang kabuti ng Panginoon sa atin. Tayo po na tayo magsitayo at tayo po tayo. Ganda po din natin ang ating sarili sa pagtanggap ng pinamayatang saro. Ngayon po ay pag-aalala sa ginawa ng ating Panginoon Yesus. Siya po ay namatay at nabuhay para po sa atin. At itong unang linggo ng Abril ay
pag-aalala po sa kanyang dakilang ginawa sa atin. Panginoon, salamat po sa umaga nito. Tunay po na ang inyong dakilang layunin ay makaharap kayo. Hindi lamang po sa oras ng inyong pagdating, kung hindi kahit ngayon, kayo po ay kasama namin ang inyong presensya. Salamat po sa katuruan ng inyong mga salita. Na tunay po na kami ay inyong nilikha para sa inyong kalwalatian. Nawa, palagi naming makita ang kagandahan at kabutihan at pag-ibig ng aming Diyos, ng aming Panginoong Yesus, na siyang namatay para sa amin. Sa umaga pong ito ay nais po namin alalahanin kayo sa pagitan po ng pagkulong ng tinapay at ng sama. Pilisin niyo kami dahil wala naman. Pag-isahin niyo kami sa amin po pagpupuri, pasalamat at pagpinalaso sa pangalan ng Jesus. Amen. Ito po tayo mga po. Maganda po siguro ang pupuan nito ay mga first row, then second row, para po tayo ay magkaroon ng okay? So, tapos po, sabay-sabay po tayong kakain, natigil no, dito po alaala po na. Okay? Sunod po bro.
Utos ng Panginoon sa atin na lalahanin ng ating puso sa kanyang ginawa sa atin, ang simbolo ng kanyang kamatayan, tinapay na simbolo ng kanyang katawan, at ang salo na simbolo ng kanyang katawan. Marahil ang nais ng Panginoon, pag sinabi na lalahanin siya, ay makita natin ang ating relasyon sa Kanya. Makita natin tunay na kalagayan natin sa kanyang harapan. Magpasalamat tayo sa maraming bagay na pinakalog sa atin. Makita natin ang ating pananampalataya at pagkakilala sa ating Panginoon na siya naghirap para sa atin. Sa Isaiah chapter 53, na binasa po natin, makita natin ang malaking paghihirap na gagawin at ginawa ng ating Panginoon sa Diyos para sa atin. Kaya napakalaking bagay po na nandito tayo para alalahanin siya at pasalamatan sa kanyang Diyos. Panahon sa umaga po ito ay tangan namin ang pinaparating sa salamat sa inyong kamatayan para sa akin at para sa inyo. Salamat sa inyong dugo na Diyos para sa aming kaliligtas at ikapagpatawad sa aming kasalanan. Kinilala po namin kayo bilang aming Panginoon, bilang aming kapataliligtas, bilang aming Diyos. Kami po ay sama-sama na umaalala sa isang ebanghelyo ng ebanghelyo ay kayo, ang inyong pag-ibig sa amin, ang inyong kamatayan at pagkapunan. Ang kaibang po namin at inuulan sa amin na may pagtuloy at salamat sa inyong pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung may ito. Yung may ito. The cups will be collected. Ako, maray tumayo. Sa paghahanda po sa ating pagkakaloob, I'd like to share words from Psalms. Okay, Psalms, chapter 103, verse 2 to 5. Basahin ko po. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all our sins and heals all our diseases, who redeems our life from the pit and crown you with love and compassion, who satisfies our desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. So, yung mga salita na nakalutang, yung benefits, ang dami nating benefits from the Lord, right? Yung pagiging tao lang napakarami, no? Hindi lang natin na-appreciate, pero to make a robot and act like a man, napaka mahal, pero hindi pa rin kayang gumawa ng isang tao na pwedeng makipag-relate sa isang kapwa-tao. Kaya yung binasa nating verse related to the giving, giving is the opportunity na privilege na ma-express natin sa God who made man in His own image,
Sabi nga ni David, who am I that you spend time with me? That you pour your love to me. Sabi ni David, sino ba ako? Bakit pinag-aaksayahan mo ako ng panahon? This is the time that we reflect on that kind of grace to the Lord. And in giving also, we express our trust na ang ating enjoyment, ang ating pagkas ay in giving. Giving is the best expression of our adoration and worship. Of course, the Word of God preaching is worship. Equally, giving is also worship. So in that kind of spirit, let's make the difference. We give because hindi tayo obliged. If you don't feel like grateful to the Lord, don't give. Hindi naman yun kasi makakarating sa Panginoon. But if you are so grateful to the Lord, this is the right heart before the Lord. Okay, let me pray first, then we'll ask somebody to get the offering bag. Something offering bag. Anong kaya pa namin supli sa inyo kundi ang pasasalamat. At sa pamamagitan ng kaloob, Panginoon, ito ay pagpapahayag ng aming saloobin sa inyo. Salamat po, Panginoon, napakabuti niyo. At kahanga-hanga ang inyong ginawa sa amin. At lalong higit, at kayo ay namatay pa rin sa amin. At hindi niyo hinayaan na kami ay mabulid sa walang hanggang kamatayan. Kaya laki ng aming utang na loob at pasasalamat sa iyo. Tanggapin niyo ba, Panginoon, ang talog na ito kasama ang aming masayang puso sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong tayo tumayo at pagkatapos po ay tayo ng closing song sa atin. And of course, we'll have a meeting po sama-sama. Maaring pwedeng discussion, pwedeng meeting, at yan ito po pwede tayo magkaroon ng discipleship dun sa mga magkakasama po na grupo. Then of course, meron po tayong pagkain at meron tayong ice cream. At hindi lang hindi merong ice cream din sa salamat sa Lord. Kaya huwag po kayong aalis sapagkat meron pong nag-birthday, hindi niya birthday ngayon, pero nag-birthday po sila. Kaya happy birthday sa iyo mga kapatid. Okay, nawa pagpalain kayo ng ating Panginoon sa umagang ito. Lahat sa inyong pag-uwi sa inyong tahanan. Sasamahan kayo ng ating Panginoon. Sasamahan kayo ng ingatan kayo ng ating Panginoon maging ang inyong sambahayan. Ang iyong mga dalangin at hilingan, naisip ay pagkakaloob ng Diyos sa iyo. The Lord bless you. In the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Everybody will say, Amen. God bless po sa inyong lahat. Ever I will sing, only you I adore.
Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I know. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my soul to you remains. Only you will I adore. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Of the voice. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Ever I will sing, only you will I know. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my soul to you remains. Only you will I will sing, only you will I know. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my soul to you remains. Only you will I adore. Of course, nagpapasalamat din po tayo sa mga kapatid natin na mga nanonood, kasama natin sa online, mga nandirito sa bansa natin at sa mga ibang bansa. Maraming po salamat. God bless po sa inyo. Kakanta tayo ng happy birthday. Pwede ba kayo maupo? At birthday po ng mga ilang kapatid natin sa ngayon. So, happy birthday kapatid na Renzi. Ay nag-birthday siya nung isang taon. Hindi, on Friday, kahapon. So, happy birthday, Res, okay? Sino pa yung nag-birthday? Meron pa yata. Linda, okay. So, birthday pala ni Linda. Nung Webes. Pagkasunod sila ng Webes at saka ng birthday. Sino pa? So, April. Sino ang birthday niyang April? Ha? Ito, dalawa na. Si Res, nung Friday, ito, nung Webes. Si Minda. Sino pa? Kailan ka? O sige, October, tandaan natin, ha? October, ha? Okay, papakainin tayo ni Weberty. October. Pakisama niya, October? October! Para marinig ng kanyang mga anak sa Amerika. Sige. At siya din po, later on, pero bali sa isa pa. So, mapapagpwede natin sa Sunday yan. Okay? Happy birthday sa lahat ng may April, iba kasi baka absent. To you, sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Isa pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So, happy birthday to you. Dahil sa birthday nyo, pagbubukas pa kayo ng ilaw. Gusto mo ng ilaw? Ay, dinta, kasi okay, yun na po. Salamat po. At of course, meron po tayo meeting. So, i-prepare na to, dadalhin natin doon. Yeah. Paano lang yung table kailangan nyo? Kasi, may pa. So, ito na yung mga bata natin. Thank you.